Malaking gulo 'to mga kapatid 'no, sobra na, Pilipinas pumalag na mga tol. PBBM umaksyon na, PCG West Philippine Sea pinalibutan ng China. Ay nako, hindi natapos-tapos mga tol ang problema natin sa China. So itong videong panonoorin natin mula kay News PH, bibigyan natin 'to ng reaction video. Siyempre courtesy kay Mike Abe yung boses niya mga kapatid 'no. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to mga tol. Paulit-ulit na harassment na ginagawa ng Paulit-ulit Chinese Coast talaga. Guard at ng Chinese government. Iyan yung tinatawag nating sobra na, tama na. Alam nyo kung bakit sila paulit-ulit mga tol sa ginagawa nilang pambubula sa atin? Kasi paulit-ulit lang tayong ganito ang reaksyon. Ibig sabihin mga tol, hindi naman tayo sa maikipag-away sa kanila, di ba? Pero in reality, alam ninyo lahat yan, di ba? Kapag yung nambubuli ay hindi pinapalagan nung binubuli niya, trip na trip niya yun, paulit-ulit niyang bubulihin yung mga tol. It's either meron siyang gustong makuha doon na bad trip na siya at di niya makuha, or talagang natautuwa lang siya sa ginagawa niya, no? So eto mga tol, tayo yung bansa na merong soberanya na pinoprotektahan pero pilit inaagaw at wala tayong magawa doon kundi ay umiwas na lang, no? Umiwas, umiwas, umiwas. Mula nung maupo daw si President Marcos, mga tol, nasa 100 plus o 125 na diplomatic protest na ang naipasa natin. Biruin niyo, no? 125 diplomatic protest, 'di ba? Sa isang bansang may respeto sa kapwa niya bansa, 'di ba? Isa lang sapat na eh. Isa, dalawa sapat na eh. Biruin mo rito 125. Doon mo talaga makikita na hindi kaibigan ng turing nila sa atin, no? Ang turing nila sa atin ay isang bansa na inaagawan din sila, mga tol. O isang bansa na pwede nilang agawan kasi kayang-kaya nila, 'di ba? At 'yun din naman ang pinapakita natin na kayang-kaya nila tayo, no? Tuloy natin 'to. Palagay ko, puno na nga ang salo. Alam niyo kung bakit? Kahapon po yung resupply ng ating mga barko at ng Coast Guard para dun po sa BRP Sierra Madre ay hinaras na naman ng Chinese Coast Guard. Pinalibutan ang ating dalawa yatang barko natin o tatlo ng halos 14 na mga barko ng China. At talagang tayo ay ayaw payagan na makapag-resupply doon sa ating mga sundalo na nasa ayungin. Samantalang yan ay ating obligasyon dahil mga kawal yon ng pamahalaan na wala namang hanap buhay doon kung hindi magbantay lang ng ating barko at ng ating karagatan under exclusive economic zone. Pero ang China ayaw tumigil. So sobra na, tama na. At talagang hindi ko nga alam kung hanggang kailan hahaba, hanggang kailan magpapasensya ang ating pamahalaan. Hindi ko po sinasabing makipag-away. Pero yung issue po ng ipakita ng ating estado ang ating karapatan, hindi lang sa protesta, hindi lang po sa salita. Palagay ko baka napapanahon na kung ano man ang paraan na dapat gawin. Oo. Ayan po yung ginawa nila. Binumba na naman, water cannon. Sobra-sobra na eh, no? Ano? Binumba na naman po ng water cannon yung ating pong magsusupply. Yan, kaya barko po ng China yan. So paulit-ulit na lang po itong ginagawang ito. Ayan o. Bubuga pa na maitim na usok, Barko nila no? yan. Na Pollution pa eh. sa mga nag-resupply. So ilang beses na po na tayo ay ginaganito ng Chinese Coast Guard pa ulit-ulit at dekada na. So ayaw ko namang paunahan ang ating gobyerno o especially ang ating Pangulo dahil siya yung Commander-in-Chief at Chief Executive. Ang akin lang pong sinasabi rito ay hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggang kailan tayo magpapaapi dito sa ginagawa ng China? Alam po ninyo, tayo lang ang ginaganyan nila eh. Tama. Marami na po mga bansa ang nag-try ang mga isla ng China na pumasok, hinuhuli sila, pinapaalis sila at pinatataob pa yung kailang mga bangka sa Taiwan. Oh, imagine nyo mga tol, 'di ba? Hindi ko alam bakit eto kasi ang hirap magsalita mga tol eh, pero ang hirap din naman kasi silang pangunahan. Pero tayo mismo, kayo mismo alam ninyo na sa ibang bansa kapag pumapasok yung mga mangingisda ng China sa ibang teritoryo nila, pumapasok yung Coast Guard nila. Talagang nakakatikim sila ng hindi maganda. Pinapaalis sila. Talagang pinapalagan sila as in,
Mga tol, may mga napanood na tayong video, binabangga yung mga PCG nila, ginigit-git sila, talagang pinapalayas sila. Pero dito lang sa Pilipinas mga tol, only in the Philippines, na ganyan sila. Tayo yung pinapaalis, tayo yung pinagbabantaan. Nasanay sila diyan, at alam nilang hindi pumapalag ang Pilipinas. Kaya todo sila. 'Di ba ang taong hindi pumapalag mas lalo mong tinatakot, 'di ba? Lalo na kung talagang meron kang gusto do'n, meron kang gustong makuha sa kanya, mas lalo mo siyang ginigipit eh. Pero ayaw ayaw lang natin pangunahan kasi talaga kung ano yung desisyon, kung ano yung gusto mangyari ng gobyerno. Kinakabahan din sila, natatakot din sila na baka mag-escalate, baka tayo'y lusubin, tayo'y gerahin. Alam niyo yung mga gano'ng mga bagay, which is ayaw naman natin pare-pareho mga tol. Pero 'di ba, sa tingin niyo ba talagang bigla tayong gegerahin ng China kapagka ipinatupad natin yung ating karapatan? Kumbaga ipipilit natin yung ating karapatan diyan, soberanya natin, talagang ipagdidiinan natin sa kanila na etong bakuran na pilit niyong kinukuha ay amin. Base sa aming batas, base sa batas international, pinaniniwalaan ng buong mundo mga tol. Taiwan nga napakalapit sa kanila, di nila maatake, 'di ba? Pumunta sila dun sa karagatan ng Japan, pinapaalis sila ng Japan. Pumunta sila sa karagatan ng iba, pinapaalis din sila. Dito mga tol, hindi natin sila mapaalis bagkus tayo yung pinapaalis nila, 'di ba? Puwede kayong mag-comment sa baba 'no, sige nga comment kayo sa baba. Share your thoughts. Taiwan, sa Vietnam, Mhm. Indonesia, Mhm. South Korea, at Mhm. iba pang mga bansa. Mhm. Basta pumasok ang Chinese vessel na mangingisda, pinapaalis ka agad. Sa Indonesia nga, 'di ba? 'Pag may pumasok dun na mangingisdang incheck, one warning lang daw, 'di ba? One warning lang, 'pag 'di ka umalis lubog ang bangka mo. Ganun sa kanila. Tayo hindi, hinahabol tayo mga tol, 'di ba? Medyo alam mo 'yun, medyo mapapaisip ka na lang na, "Ay naku, bahala sila, sila eksperto, 'di ba?" Parang ganun na lang ang laging reaksyon natin. So parang ugali ng China na walang pakialam kahit saang lugar gusto nilang manghimasok. Mhm. Hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang kaibahan sa ibang bansa, pumapalag ka agad sila. Hindi lang binubumba ng tubig, talagang hinuhuli ang mga Chinese Mhm. vessel at Chinese fishermen at tinataboy sila. Tayo hindi. Hindi natin sila maitaboy. Tayo, puro protesta. Protesta, diplomatic protest. Ngayon sa Oo. ilalim po ng Marcos administration, ang ating administrasyon sa kasalukuyan, 126 na Oh, ang protestang naipile ng Department of Foreign Affairs 126 before Chinese Embassy here in Manila. So ilang daan pa, ilang libo bang protesta ang gagawin natin bago kumilos? So again, ayaw kong pangunahan. Pero hanggang kailan, yan ang lagi natin tanong, na tayo ay laging ganito. Kasi kawawa po yung ating mga nagre-resupply. Mhm. Patuloy na kawawa din po yung ating mga mangingisda. Ayaw ko naman sabihin kung anong dapat nilang gawin. Alam ng ating gobyerno, military at Coast Guard ang dapat nilang gawin. Mhm. Meron silang operational plan. At inamin na yan sa Kongreso, sa public hearing, nang itanong yan sa Kongreso kung ano ang plano at hanggang kailan ba tayo kikilos. Ang sabi ng Coast Guard, pwede ba off the record? Magkaroon tayo ng executive session, doon na namin natin sasabihin. Ayun, sinabi na nila. Pero siyempre, hindi pwede ilabas ng mga congressman na napag-usapan kasi nga for security reason. Pero hanggang kailan? Kasi nga po ay hindi tayo tinitigilan eh. Totally walang respeto ang China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Walang respeto sa mga batas. Kaya paulit-ulit yan. At padami ng padami ang Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan mismo sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot pa, pagkatapos nilang muling i-water cannon tayo, nagpalabas pa ng statement ang China na tayo daw ay nag-trespassing. Tayo raw ang illegal dyan, kaya nila winater cannon. Kasi madin, so kung ganyan ang kanilang paniniwala, useless, baliwala ang ating diplomatic protest. Kaya pala Tama. hindi nila inaaksyonan. Kahit pa nung nakaraang mga administrasyon, Arroyo, na Aquino, Duterte administration, napakaraming diplomatic protest. Wala Useless talaga, no, yung diplomatic protest. Nagsasayang lang tayo ng panahon na magpadala pa ng diplomatic protest, mga tol. Para tayong eng-eng nun, 'no? Biruin mo, nasa 126 diplomatic protest na. Umaasa pa ba tayo na pakikinggan nila yun? Umabot na ng 126 na diplomatic protest. Umaasa pa rin tayong may magbabago? Siyempre wala.
'di ba? 126 na, eh. Hindi nila tayo nirerespeto, mga tol, kasi hindi tayo nagpapakita sa kanila ng, tapang, ng lakas ng loob, 'di ba? 'Yun naman ang lagi nating, napapansin, mga tol, kahit na may magsabi diyan na, kayo pumunta dun." Ang daling sabihin niyan, akala mo naman pupuwede, 'di ba? 'Di ba? Obligasyon niya ng mga kinauukulan, lalo na ng ating, gobyerno, na protektahan at depensahan ang ating, soberanya, mga tol. Pero anong klaseng depensa yung tipong diplomatic protest, protest diplomatic, 'di ba, paulit-ulit na gano'n, na alam naman nating hindi nila kinikilala kasi nga ang mindset nila, mga tol, ang iniisip nila, kanila yung bahaging 'yan, mga tol. At ang sinasabi naman natin sa sarili natin sa Pilipinas, atin 'yan. So, kaninong paninindigan ang mas mananaig? Yun na lang yung labanan, eh. Paninindigan nila o paninindigan natin, mga tol. Ngayon, hindi natin mai-push yung paninindigan natin. Sinasabi lang natin, amin yan, amin yan, amin yan. Pero pag nandiyan na sila, tumatakbo naman tayo. Alam niyo yan? Alam niyo ang ibig ko sabihin? Diba? Lagi nating sinasabi, atin yan, squatter kayo dyan, alis kayo dyan, amin yan, illegal kayo nandyan. Pero hinahabol nila tayo. 'Di ba? So anong silbi nung mga 'yon? 'Pag sinabi dapat ng gobyerno nating atin 'yan, dapat merong kasamang bakal 'yun, dapat may kasamang puwersa, dapat may kasamang tindig, 'di ba? Hindi yung tipong atin 'yan, diplomatic protest, 'di ba? Ulit mga tol, ayaw natin ng giyera, pero ayaw natin dapat na makitang ginaganito lang tayo. Dapat meron talaga tayong mga tol, palag, 'di ba? Meron tayong palag. Hay nako. Silang aksyon. Kasi ang talagang paniniwala nitong China, tayo pa ang nag-trespassing sa Tama. exclusive economic zone ng Pilipinas. Paniniwala So nila, 'no? sobra na, tama na. Paano ito? Paano yan? Okay? Di ba? So, hindi na natin din alam at kung ano, paano natin sasabihin ito. Sana naman po yung ating gobyerno ay gumalaw na tungkol dito sa karapatan na naaayon sa ating mga batas. Marami naman po, hindi tayo no to war. Pero yung protesta yung idepensa sa tamang pamamaraan, hindi lang sa diplomatic protest, palagay ko, kailangan na. Kasi hindi naman pakikipaggera yung mga tol, eh, 'di ba? Hindi naman pakikipaggera yung pagdepensa mo sa sarili mong soberanya. Na soberanya mo pinapasok ng ibang dayuhan, pilit nilang inaangkin, tapos ayaw mong pumalag kasi iniisip mo makikipaggera ka sa kanila. Hindi gano'n 'yun, 'di ba? Bawat bansa, mga tol, ayaw nila ng ganyan. Pero kapag pinapasok yung bakuran nila o pinapasok yung soberanya nila, nandoon sila, ipagtatanggol nila, mga tol. Paninindigan nila yon kasi kahiya-hiya ka naman ang mamatay ng dahil sa'yo tapos iwas ng iwas ka. 'Di ba? So hindi naman pakikipaggera agad yung ibig sabihin siguro pag gusto mong depensahan yung soberanya mo, 'di ba? Kung nagagawa ng ibang bansa na kanilang hulihin ang mga Chinese na pumapasok sa kanila, kung nagagawa nilang palayasin ang mga barko ng China sa kanilang mga bansang nabanggit ko, hindi ba kaya ng Pilipinas? Palagay Ayaw ba ko itong hindi. gawin ng Pilipinas? Ano ang dahilan? Kasi hindi na tayo nagkulang. Ipinaratingan natin sa buong mundo na tayo inaagawan ng China. Marami ng diplomatic protest. Wala pong ginawa ang China. So, siguro, medyo itaas na ang level ng pagdidepensa ng ating pamahalaan. At kung ano ang dapat Correct. gawin, military at gobyerno na ang nakakahanap. Correct. Kayo ba sang-ayon dito sa ating topic na ito? Panahon nang ipakita ng ating gobyerno itaas ang level ng pagdidepensa dahil baliwala ang mga depensang ginawa sa mamagitan ng diplomatic protest at paghahayag sa media sa buong mundo na tayo ay inaargabyado. So inuulit ko, puno na ang salo. Kawawa na ang Pilipino. Walang karespeto ang China. Kailangang ipakita na kung anong paraan ipaubaya natin sa mga otoridad. No to war, pero itaas ang level, inuulit ko, ng depensa hindi masama. Sa halip, tingin ko, personal observation ko, opinion, kailangan na. Baka pumalakpak pa tayo lahat kapag nakita natin ang mga PCG ng bomba rin ng water cannon, mga tol. 'Di ba? Oh, baka maggegera ba ang doon? Manggegera ba ang China pag binomba sila ng water cannon? 'Di ba? Hindi naman armed attack 'yun. 'Di ba? Pag binomba mo sila ng water cannon, isa yung indikasyon na pinapakita mo, tinitindigan mo yung pinagtatanggol mo, yung dinidepensahan mong
soberanya mo. O tapos mag-radio challenge sila sa bawat isa, o tapos magbasahan sila, o ayon sa UNCLOS, ayon sa international law, ayon sa ganito, 'di ba? Ipamukha natin sa kanila, 'di ba? Bombahan sila ng water cannon. Di water cannon. Ang problema, Pilipinas. Binobomba tayo ng water cannon. Media, diplomatic protest. Yung mga bansa, magsasalita lahat. Paulit-ulit na gano'n, mga tol. 'Di ba? Tapos tayong Pilipinas, mabait kami, inaapi kami ng China. Tapos ayan na naman, resupply mission. Imagine mga tol, may susunod pa resupply mission. Hangga't nandoon yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, magkakaroon ng resupply mission dyan. Hintayin natin kung anong gagawin ulit ng China. Tapos, pang 127 na diplomatic protest na naman, 'di ba? Tapos bobombahin ng water cannon, haharangin, hahabulin, babanggain, diplomatic protest ulit. Hindi na nagsawa sa diplomatic protest, mga tol. Mukhang matatapos na lang yung administrasyon, nakakailang baka unang taon lagpas na isang taon 'di ba? Nasa 126 diplomatic protest na, baka aabutin ng libo 'yan, mga tol. No, hindi natin alam. Na yung disinformation campaign daw po ng China na ginawa tungkol sa West Philippine Sea, tinuturo nilang walang masyadong epekto or walang epekto sa taong bayan kasi nagising na ang taong bayan at late na ang disinformation campaign para linlangin ng Pilipino na tama ang kailang ginagawa sa pagkuha sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod nga ng sunod-sunod na nangyari na nakita ng taong bayan tulad nga po ng laser na ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating Coast Guard, water cannon, yung mga magre-resupply ng pagkain sa ating military, at yung pangaharas sa mga mangingisda, at yung madalas na pangaharas sa ating mga barko ng Coast Guard na nandyan po sa West Philippine Sea. Well, para sa akin, mga tol, tama yung ginagawa ng China. Tama yung ginagawa nila kung kanila yung pinoprotektahan nila. Tama yung aksyon nila at dapat ganun yung aksyon natin. 'Di ba? Kasi ang sinasabi nila, trespassing tayo sa kanila. Kaya tayo hinahabol ng water cannon o binobomba. Hinahabol yung mga PCG natin kasi nga daw trespassing tayo sa kanila. So tama yung ginagawa nila kung kanila yon. Meaning, kung lalagay tayo sa kalagayan nila, dapat ganun yung ginagawa natin sa kanila, mga tol. Kasi sila yung trespassing sa atin. Sila yung trespassing dito sa ating teritoryo. So dapat baliktad Dapat tayo yung gumagawa nun sa kanila. So tama yung ginagawa nila if talagang kanila to, di ba? Dapat ganun yung action natin. Nagigets nyo ba, mga tol? Dapat ganun yung action natin sa kanila. Hindi yung parang pinapatunayan nila na tama kayo. Tayo yung tumatakbo di ba? So parang pinapatunayan natin, oo, inyo yan. Kami tumatakbo di ba? Parang ganun ang nangyari, mga tol. Ay, grabe. Yun daw mga galaw ng China ngayon, yun ang nakasira din sa kanila. Kaya yung kanilang galaw na disinformation campaign para linlangin ang mga Pilipino na ginagamit pa iba rin mga Pilipino ay wala daw masyadong epekto na yon. Kasi nga, alam ng mga Pilipino ngayon na mali ang China. At tama lang ang ginagawa ng ating military at Coast Guard na panindigan ang territory. Property nasa exclusive economic zone ng ating bansa. May katwiran, palagay ko nga. At talaga naman ang laging magtatagumpay at manginibabaw sa kahit na anong mga labanan sa paghahayag ng mga katotohanan ay ang katotohanan ang manginibabaw na sa Pilipinas. Tama. Alright, mga kapatid, ikaw ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Para sa iyo ba tama ang ginagawa ng China na ipinagtatanggol ang pinaniniwalaan nilang soberanya nila? Para sa akin, tama yung aksyon nila. At yun ang dapat gayahin natin, mga tol, yung aksyon nila mismo. So patitikimin natin sila ng kanilang mismong gamot. Diba? Ganun kasi dapat talaga ang aksyon ng isang bansang pinoprotektahan yung kanyang soberanya. Meron mo, pinoprotektahan mo soberanya mo, tapos pag may pumapasok na mga trespassing, ikaw ang tumatakbo. Anong klase yun? Only in the Philippines, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.